Good evening mga kalolo. So, kahapon, dumating yung mga kalapati natin galing Gumaka, Quezon. Bali ano yan, 135 kilometers sa ano nila, dun sa forecast nila kasi ang base nila is Quezon City. Pag dito pinorka sa amin, nasa 160 yan, ganun, yung 135 kilometers. Kasi nasa Bukawi, Bulacan kami. So ngayon, gagawin namin, hindi kami maglo-load sa 31. Ang sunod na loading, basketing na namin is January 4. Kasi ginawa namin is nagpurga, nagdilos, at saka nag-booster shot kami ng bakuna. Ito yung 4-in-1. Para medyo matibay sila pagdating sa dun sa truck kasi maraming sakit sa truck. So, ganun ang ginawa namin. Papahinga namin sila ng 1 linggo para bakunahan, booster shot, purga, at saka paligo para mawala yung kanilang kuto, gumanda yung katawan nila. Pinaliguan namin para sumarap yung pakiramdam nila. At saka yung bakuna. So, iniisip namin kasi kasi pagka pinahinga namin sila, kung meron kami 1 week na na pahinga, makaka-recover sila sa stress. So yun, ipapahinga namin sila ng 7 araw. Hindi namin sila ilolod ng 1 beses sa truck, pero bibitaw kami dito lang sa malapit. Bukod sa low fly namin, magse-self toast pa rin kami para mapagpag yung katawan ng mga kalapati natin. Hindi sila masyadong ma-stack. Hindi sila masyadong ma-stack. So ngayon, ito, nagbo-booster shot kami. Kahapon sila galing sa Gumaka, pinagpahinga namin sila na 1 gabi. Ngayon naman, binakunahan namin lahat sila binakunahan namin or babakunahan. So ayan yung mga kalapate, pakita mo lang. So yan, babakunahan lahat yan. Babakunahan lahat ng eto, ganito kami magbakuna. Yan, 4-in-1 na gamot. So nakalagay sa yelo kasi para hindi siya masira. Tapos ito yung kalapate. Ang sabi kasi sa instruction is dun sa upper right pocket skin. yung upper right shoulder, yung meron dong makikitang pocket skin. So ito yung hanapin natin yung pocket skin dito sa upper right shoulder. So yun. Ayan ayan yung diyan, yung walang balahibo. Yan yung walang balahibo. Diyan natin pero wag mo lang ipakita anak yung ilayo mo lang. So doon namin ilalagay sa takpan, hindi ko makita. So sa ilalim lang ng skin niya, yung yung gamot ilalagay. Ayan. Yun. So, yun na yung booster shot nila. Para iniisip namin, mas matibay sila sa truck o pag nasa truck sila kasi alam niyo naman sa truck doon sila nakakakuha ng mga sakit So yun. Kaya yun ang ginawa namin sa karerang to kasi nga kung nakikita niyo doon sa vlog namin yung sa Norte, kami sa sakit pa lang talo na kami, tukod na kagad kami. Hindi namin kasi napagaling kagad yung 1 eye cold. So ngayon ginagawa namin, inaabangan na namin yung 1 eye cold basta pagka pinahid na gano'n sa balikat yung yung kanyang muka, hinuhuli na namin yun. Ibig sabihin magkaka 1 eye cold na yun. So sinusubuan agad namin ng pure gold. Kasi yung una namin wala kami nun So bumili na kami ng 1 canister na pure gold para pag kami magkaroon
susubukan agad namin. Kagandahan naman, sa dalawang subo, nakaka-recover na kaagad sila. Kaya sa susunod na loading uli sila. Kaya ganun. So far ngayon, wala namang tinatamaan ng one eye cold hanggang ngayon. Kasi ito nung nasa Quezon na kami, wala naman nang tinatamaan na one eye cold. Nung bandang umpisa, may mga tinamaan siguro, mga 5 o 6 na ibon yun. Kasi nung umpisa kasi mga 24 pa yan yung gamit namin, yung sinali namin, guys, na naubos na lang. 8 na lang ang natira. Ngayon, so since yung one eye cold yung nagpadapa sa amin sa North Race, na kami, pinaghahandaan na namin. So meron na kaming cure gun. Ngayon, pagdating sa yung Derby proper, kasi malapit na yung fan race kasi January 9 simula na, 7 lap fan race yung, tapos yung Derby proper na. So kumbaga sa patibayan na to o pagalingan na to ng paano mo kinondisyon ng ibon mo. Parang ganoon yun paano mo inalagaan yung ibon mo, kasi malapit na yung patibayan. So far nakakatagal na kami, sa 10 bitaw na kami sa Quezon. Yung 8 natitirang ibon namin, sila pa rin yung regular na, hindi sila nababawasan hanggang ngayon sa 10 bitaw sa Quezon. So yung pinakamalayo namin is yung Gumaka. Tapos susunod na dyan yung yung Kalawag tsaka Tagkawayan So yun na lang siguro yung i-hardle nung aming mga ibon. Ready na sila sa Derby proper. So sa Derby kasi meron niyang fan race. Yung January 9 may 7 lap fan race. Tapos yung Derby proper sa January 24. So mauuna yung fan race 7 lap. So isasali na namin lahat yung ibon namin doon. Sali na namin sila lahat para makita kung sino matibay, kung makakatawid, kung maganda yung performance nila sa 7 lap fan race. Siguradong magpe-perform din niya pagdating sa Derby proper. Wag lang madadali ng sakit o mababaril o malalambat. Siguro sa opinion lang namin, sa tingin namin, medyo matibay na sila kasi nga hindi kami lumubay ng sakay ng truck. Dire-diretso kami, sakay lang kami ng sakay sa truck. Doon kami nag-training kasi nga hindi namin kaya yung gastos ng kami ang magbibiyahe ng ibon. Hindi namin siyempre magastos din yan, di ba? Crudo, di ba? So sa truck na lang kami sumabay. Pero yung low fly namin, regular yun, umaga, hapon. So ngayon gagawin namin, may pahinga kami 1 linggo. Basta yung pahinga namin 1 linggo, magse-self-toss kami siguro mga 2 beses. Sa medyo malayo para mapagpag sila. Kasi pag dito lang sa low fly, mababa lang yung lipad nila. Napapansin namin, hindi sila nagre-ranging yung mga kalapati namin. Hindi namin alam kung dahil may edad na gano'n. Kasi yung mga natira sa north, yun ang nilaban namin sa south. Yung natira sa north, yung napapansin namin, matibay sila, mukhang pan-south yung nila, yung lahi nila. Kasi nga first timer kami, gumagawa lang kami ng sarili naming linyada, nga. So kung kanino kami bumibili ng breeder, kung ano siguro yung magandang ilalabas, yun ang namin, yung i-maintain namin. So ito, yung training medyo patapos na. Yung nakatagal na, meron pa kaming tirang 8 ibon. Yung 8 ibon na yan, 10 balik na yun sa Quezon, nakakabalik sila. Ngayon, alas 12 launa, kompleto na sila. Hindi kamukha nung una, mayroon pa darating ng hapon, takip silim, o may darating kinabukasan. Pero ngayon, dumarating na sila. Kumbaga sa bago mag-cut off, yung iba, yung pinakahuli, nakakarating. Pero kamukha kahapon, meron kami dumating 9, basta wala pang alas 10, may dumating ng 2, parang 2 o 3. Tapos alas 10 dumating yung iba. Tapos yung kulialat dumating ng mga, kasi dumating ako ng alauna rito, galing ako ng tinignan ko yung loob, kompleto na. So ganun, tansya ko, bago pa lang mag-alauna, na kompleto na sila. So ibig sabihin,
Kaya ako pinupunto ko doon is ibig sabihin pwede silang nagka-clock na sila kahit pag malayo na yung bitaw. So, yun lang mga kalolo, in-update ko lang yung mga followers natin kung ano yung sistemang ginagawa namin, pero hindi, disclaimer lang po, hindi ko kami veterinaryo, hindi kami veteran sa pagkakalapati. Newbie lang po kami, pero yung nga po yung experience ko sa pagmamanok, parang medyo ina-apply ko po. Kasi di ba sa pagmamanok mayroong carbo loading. Kina-carbo load din namin yung kalapati. Nagdadagdag kami ng mais, sa flour, parang ganun po. Kasi yung carbo load, di ba, sa mais naman po nakukuha yun. So, parang ganun din po, ina-apply ko yung kaalaman ko sa manok kasi matagal po akong nag-alaga ng manok. Nag-handler ako, nagtatari ako ng manok. Yun yung unang naging passion ko sa pagmamanok. Nagkaroon pa nga ako ng farm sa Alaminos, Laguna. Nagkaroon ako ng farm sa San Luis, sa Aurora, Quezon. Sa Aurora pala, Aurora Province. Hindi na pala Quezon yun, Aurora Province. So, yun lang mga kalolo. Salamat sa pakikinig at salamat sa panonood. Maraming salamat.